meron tayong bagong parating na 660cc inline 3 sport bike. May estimated price ito na didikit sa presyo ng Honda CBR 650R. And this bike, my dudes, is the Rover Triumph Daytona 660. At oo, hindi man ganun karami ang kasulukuyang sport bike lineup nila ngayon, at least solid at may sinabi talaga ang mga motor nila, tulad ng isa sa mga pinakamalaking displacement na motor, the Rocket 3. Alongside sa kanilang sport bike, the Daytona 675, and Moto2 derived model, the 765. Sa Sport Naked, meron silang Street Triple at ang kilala nyong Trident 660, which is ang kakambal ni CB650R in terms of price. Gaya ng sabi ko kanina, the upcoming Daytona 660 will be priced around the same as the CBR 650R. Ibig sabihin nito, kagaya ng Naked Inline 4 ni Honda, ang Daytona 660 natin, madids, ay magiging fully fed sport bike, or should I say, adventure type crossover ng kanyang Retro Naked, the Trident 660. Hindi siya kagaya ng Daytona 765 or 765 na mga race homologated, saksakan ng top spec performance and features. So ang Daytona 660 natin ay magiging pretty much straightforward sport bike na dinesign for the street. With its 660cc inline 312 valves dual overhead cam that makes 80 horsepower at 10,250 RPM and a 64 Nm at 6,250 RPM. And yes, I feel you, mad dudes. Mas mataas ang engine crank horsepower ni CBR 650R at 87 hp. So kung top speed ang basyan mo, syempre mas mabilis ang pangdulong panakbo ni CB650R. However, in torque performance, ang Daytona 660 with its inline 3 platform ay merong mas makapal na arangkada from low to mid RPM kumpara sa mga inline 4. Kumbaga, ang Daytona 660 natin, my dudes, ay magsisilbing panggitna mong option kung nagugulan kang pumili between R7 or CBR 650R. Kasi nga may katangian ito ng torquey engine ni R7 while having that woo-woo sound and engine characteristic ni CBR 650R. And speaking of characteristic, yung suspension nila is basically using the same thing. Gamit din nito ang 41mm Showa inverted front forks and Showa preload adjustable monoshock. Parehong Nissin ang brand ng caliper, pero 2-piston lang ang gamit ni Trident 660. Perhaps maybe baki upgrade nila ito sa upcoming sport bike variant. Based on Chester Smith, ang display ay mukhang pareho lang sa digital meter ni Tiger Sport 660, kung saan parehong analog display rin ng Trident 660 pero mas pinalapad lang. No TFT display yet, due to cost cutting na rin siguro para hindi na lumubo ang price, but we'll see. Nga pala, syempre sa ngayon wala pang official na pangalan dito si Triumph kasi nasa testing phase pa lamang. Looks like family talaga siya sa mga nakalipas na Daytona series ni Triumph, kaya nabansagan agad ng pangalan na yan. Yang top box, dude, ay hindi po kasama sa mismong design ng motor, kundi computer box po laman yan for testing purposes lamang. As of right now, possible na baka makita natin ito sa EICMA 2023. Ilang buwan na lamang yan simula ngayon, kasabay ng ilan sa mga inaabangan yung motor. Dude, anong motor ba ang inaabangan mo ngayong taon? Comment mo anong motor yan sa baba at tignan natin kung meron ng latest Chester Smith regarding dyan. Again, my dudes, thanks for watching, and as always, to the loo, my dudes.